Bakit ang tindi ng tama ng Bagyong Christine dito po sa Bicol Region? Alam naman natin na malakas talaga ang bagsak ng ulan sa rehiyon. Pero maliban dyan, merong ibang mga dahilan na nagpapalala ng baha doon. Unang-una, tingnan po natin itong flood map na nilabas ng DOST para sa tinatawag na Bicol River Basin. Ano po itong Bicol River Basin? Ang gitna po ng kabikulan kasi o yung natawag nating Bicol River Basin ay napapaligiran po ng bundok dito po sa Hilaga. Ito po. At matataas sa lugar naman dito po sa Katimugan. Ngayon dito po sa Hilaga, nariyan po yung Mount Isarog. Ito po, nasa halos ibabaw ng Naga City. Ang Mount Asog, Mount Malinaw, Mount Masarga at ang Mayon Volcano dito po sa bandang dulo. Sa timog naman, dito po kumukulubot ang mapa dahil po sa higher elevation din. Sa Makatwid, ang matinding ulan po na bumabagsak sa Bicol, saan po napupunta? Siyempre dito po sa gitna ng river basin kung nasaan yung mga major rivers. Kaya yan pong Bicol River Basin, ito pong kulay dilaw na nakikita nyo sa mapa, yan po ay considered ng mga flood-prone areas. At ito naman pong mamula-mula, nakikita nyo rito sa bandang gilid, yan po yung considered na landslide-prone areas. Ngayon, zoom in naman po tayo dun po sa mapa ng Naga City. Okay. Na tinamaan na matinding baha dahil po sa Bagyong Christine. Talaga bang bahain ang Naga City? May kasaysayan ng pagbaha ang Naga City. Ayon po sa pag-aaral na ginawa ng University of Twente sa Netherlands. Una, nasa bungad kasi ang Naga City ng dalawang malalaking ilog. Ang Naga River, nandito po, galing po yan sa Mount Isarog, sa Hilaga at pababa sa Naga City. Hanggang dito naman po sa Bicol River na dito po dumadaan. Papunta po doon sa San Miguel Bay sa bandang Hilaga ng Bicol. Ito po yung San Miguel Bay. So yan po, dalawa po yung nagtatagpo dyan. Drawingan po natin para mas madali makita. Okay, ito po yung Naga. Dito po ang Naga River galing sa Mount Isarog. At dito po naman ang Bicol River papunta po dyan sa Baybayin. Pero ayon po sa pag-aaral ng universidad, problema rin ang sedimentation sa mga ilog na ito. Sa Naga City Comprehensive Land Use Plan naman, tinatayang 55 hanggang 61% ng syudad ng Naga ay susceptible sa flooding. Pasensya na po sa handwriting ko. Hindi lang po yan. Inaasahan din na lalala pa ang mga baha sa dating na 15 taon. Katunayan, ayon daw sa pag-aaral ng Manila Observatory, pagdating po ng taong 2025, next year po, ang bagsak ng tubig sa tuwing tag-ulan, dadami po ng 10 to 11% sa mga urban areas ng Bicol. At dahil daw yan sa climate change. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.